sobrang hirap kasi humanap talaga ng mga tamang tao. Pero once makakuha ka naman, talagang ite-treasure mo. Ano mo sila tinitrain and ano yung mga ginagawa mo para yan ma-retain yung mga employees? So yan, ito yung pinaka-challenging lalo na sa ganitong level, type ng business. Kasi usually, mga staff natin, ano yan darating, aalis, darating, aalis. Yeah. So laging continuous hiring. So pagdating naman sa amin, pag-hire namin, unang-una lagi na practice namin, hindi nawawala yung gut feel. Yun yung ewan ko, very effective to sa amin na alam agad namin na okay ba to o ganyan-ganyan, ganto-ganto. So once pumasa naman to sa sa requirements namin based dun sa mga qualification, ang nangyayari pagka-hire namin, ino-offer namin sila ng trial. So kumbaga, pwede silang mag-try ng 1 week dun sa shop. Tingnan namin kung okay ba sa kanila yung ganitong setup, yung trabaho o yung ganyan. So after nun, kakausapin namin kung okay sa kanila and okay naman sila sa amin. And then, saka namin idediretso yung pag-hire ng 3 months observation naman. After 3 months, ayun na, imo-monitor namin kung okay ba siya dun sa trabaho niya, ano yung feedback niya tungkol sa amin. And then, pag nangyari yun, dire-diretso na. Yung sobrang hirap kasi humanap talaga ng mga tamang tao. Pero once makakuha ka naman, talagang ite-treasure mo. Yun. Yeah, ang ganda. Dun ba sa let's say dun sa Sampaloc nyo, so ilang machines yung nandun, tapos ilang tao ba ang nag-ooperate? Sa Sampaloc branch namin, since hybrid setup, DIY and full service, ang tao namin actually doon is meron kaming 2 tao and then rotation by shift. So isang umaga until yung isa closing. Pero mini-make sure namin na nag-overlap sila during the shift. Kasi para hindi mahirap yung sa pag-handover ng mga naiwang trabaho. Yeah. And then yung machine naman namin doon is yung typical na setup. Meron kaming 5 machines. Pero yung 4 machines doon is yung regular load, yung mga from 8 kg, maximum 8 kg. And then yung isa naming malaking machine, ito yung mga kayang mag-handle ng mga bigger loads. Okay. Yung sa Makati mo naman, how many people yon? Sa Makati namin actually, isa lang. Pero once in a while, may rotation din kami. Kumbaga, yung staff namin sa Sampaloc, minsan pinapapunta namin sa Makati. Okay. Yan. So, kumbaga, konti lang ang tao na kailangan to operate a laundry business. Tapos, na-mention mo na parang may 3 months na in a way parang provisionary, titingnan mo kung okay sila in yung trabaho, etc. Do you also give incentives to them? Ano yung parang structure ng may base salary lang ba? O do you also give incentives? So, dati actually ginagawa namin to yung sa may mga incentives. Pero ngayon, inalis namin. Ngayon, tinatry namin is yung more on makabuild kami nung culture na maging satisfied yung mga namin, staff na ito yung existing na nakukuha ko. I think based sa ginagawa ko is okay naman. As much as possible kami, ayaw naming mag-work yung mga staff na nakapokus sila dun sa incentives kasi nagiging money driven yung yung trabaho. Gusto namin makita namin sila yung mas concerned sila sa company pag ginawa nila, pag ginalingan nila yung trabaho nila, i-improve yung company, which is damay din sila. Ganun yun. More on we're looking into long-term goal pagdating sa mga ganyang topics.